tatlong devices yung nakasaksak dyan sa aking EcoFlow 65 watt rapid charger. Yung white ay USB-A, nakakonect yan sa aking tablet. Yung sa gitna naman ay nakakonect yan sa aking wireless charger. Then yung isa, USB-C pa rin, ay nakakonect yan sa aking Redmi phone. Now, meron akong na-discover. Kung nakita niyo yung previous video, sabi ko na kung tatlong devices ang nakakonect sa charger, yung USB-C na C1, yung nasa itaas, ay nasa 45 watts na yan. At itong dalawa, yung C2, yung USB-C na pangalawa, at saka yung USB-A ay nasa 15 watts lang ang dalawa. Pero kung titingnan natin, itong USB-A na tablet natin, nag-charge siya ngayon kasalukuyan at 30%, di ba? Okay, nasa 30% siya. Then, itong aking phone na Bitbit ngayon, Samsung Note 20, ay naka-charge yan dito sa aking wireless charger. Kung ilagay ko yan dito, mag-charge yan at 30%. Nasa 30% yan siya. Pero yung supposedly, pinakamabilis, itong nasa C1 na 45 watts, ito yung nasa Redmi watts ko. Ilagay, tingnan nyo. Walang nakalagay dyan na charging indication. So, hindi siya nag-charge. So, nakakonect yan. Okay? Nasa 8% na lang ang natira niya. Kasi hindi pala siya nag-charge. And I've noticed this problem for about 2 weeks now. Hindi siya mamamatay. So, ang ginagawa ko is magre-reset ako. Tatanggalin ko to dito. Tingnan nyo. Tatanggalin ko. Then, pagkatapos, balik ko. Tingnan nyo dito. See? Nag-charge siya ngayon. May yung icon niya sa charging, nakikita na natin. Yan ang problema dito. Then every time na meron akong let's say, tingnan niyo ha, tatanggalin ko dito ang kable dito sa isa sa aking wireless charger. Nawala yung biglang nawala yung sa tablet pero bumalik agad, di ba? Parang nagre-reset siya. Yun ang problema dito. I don't know kung bakit siya ganito ang behavior niya. Kaya ko ito na-discover eh. Okay, nawala na naman sa tablet, di ba? May bumalik siya. Tatanungin ko ang EcoFlow nito. I just learned the error on multi-port chargers is not new and it's not happening only on this EcoFlow rapid charger. It's also happening on other brands of multi-port chargers. Bakit nga ba? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! On Reddit forum, a similar error was raised as early as 4 years ago. Tinanong ng isang user kung normal lang ba na temporaryong mag-off ang mga ports ng isang multi-port charger once merong device na i-connect or i-disconnect tulad ng pinakita ko dito. May sumagot na nagsabi na ito normal lang at hindi maiiwasan dahil mag-renegotiate ng power ang bawat device every time merong changes on the number of connected devices. Pero may mga hindi sumang-ayon sa paliwanag nito. Sabi niya, it's not designed smartly. May nagsabi na it could be the logic chips na ginamit ng adapters na may pagkukulang. So, the advice ng isang user, dapat bilhin yung multi-port charger na merong fixed maximum power allocation sa mga ports nito para di na kailangan mag-renegotiate every time may tinanggal o nadagdag na device sa charger. And this is true for the EcoFlow 65-watt GAN rapid charger. Nag-iiba rito ang power ng mga ports depende sa number of devices na gumagamit. Kung isa lang device ang nakakonect, hanggang maximum of 65 watts either C1 or C2, habang ang USB-A naman ay hanggang 60 watts kung ito lang ang gagamitin.
Kung dalawang ports gagamitin sabay-sabay, let's say C1 plus C2, ang C1 ay nasa 45 watts while ang C2 ay 20 watts lang. Kung C1 plus USB-A, ang A ay hanggang 18 watts lang. Tulad ng pinakita ko kanina, kung ang tatlong ports ang gagamitin, ang maximum power ng C1 ay hanggang 45 watts pa rin while ang C2 at USB-A ay nasa 15 watts lang lahat. Kung madali kang mainis, di tulad ko na mahaba ang pasensya, siguro may tatapon mo to. Ito EcoFlow Rapid Charger, di lang ito temporary mag-disconnect, but talagang kailangan mong i-reset ang C1 port nito para lang gagana ulit. Walang naka-connect ngayon na devices doon sa aking EcoFlow Rapid Charger. Tablet, wala. Ang aking wireless charger, hindi naka-connect. So, tingnan nyo. Sa charge ko, ito ang USB-C from the C1 port. So, supposedly, ito lang ang gagamitin ko. So, this is 65 watts. Okay, so this is 65 watts kasi isa lang ang gagamitin ko. Titingnan nyo, naka 20% lang yung aking Redmi phone ngayon. Hindi siya nag-charge. Okay? Hindi siya nag-charge. So, i-try natin i-charge ang aking tablet, USB-A to, galing sa EcoFlow Rapid Charger. Nag-charge ang aking tablet from the USB-A of the EcoFlow Rapid Charger. Ilagay ko tong aking USB, ang C2 terminal dito sa aking wireless charger. Nagbi-blink siya. Ito, hindi pa rin nag-on. Ulitin ko. Wala pa rin. So, i-reset ko dito. Tatanggalin ko itong kable dito sa C1. Then, ibalik ko. Nag-charge. Yun ang sakit niya. Kung ang design ang may problema, bakit maraming brands ang ganito? At bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang design? Itong EcoFlow Rapid Charger ay bago pa lang lumabas sa market while matagal na ang problema na ito. Talagang di kakayanin na isang maliit na charger tulad ito na mag-charge sabay-sabay ng maraming devices. By the way, ito, pag tatlo ang devices na nakakonect, umiinit ito na umiinit, halos hindi mo mahawakan sa init niya. If you have your own thoughts, share it in the comment section below. Salamat, bye.